extra large version. Okay? Now, may pakay po talaga ako sa pagbutan. Alam niyo naman po na yung ating laban sa Pilipinas, iinit pa. Sinimulan na po nila ang impeachment. Sinimulan nila yung paghahanap at paghahabol ni Bato. Hindi po sila titigil kay Bato. Ang pakay nila talaga, ikulong na rin si Bongo, ikulong si Chis Escudero, ikulong si Jigo Estrada, at si Joel Villanueva. Bakit? 13 tayo ngayon, babawasan nila ng 5 para 8 matitira. Kailangan nila 16 para matanggal si Inday Sara Duterte. Lahat po ng pangyayari ngayon na nagaganap sa Senado, yan po ay para mabawasan ang hanay na susuporta kay Inday Sara. At ang ginagawa nila, hindi lang nila binabawasan ang ating numero, tinatakot pang iba. Ang mensahe na sinasabi sa mga ibang mga senador, alam namin lahat ng kasalanan ninyo. Dahil sa totoo lang naman, sa ating mga politiko, sa ating mga senador, wala namang malihit na walang hindi nagkasala dyan. So ang panakot nila, amin ang OMB, amin ang ombudsman. At yung ombudsman naman yan, tinalaga, dahil pinangako, pagkukulong si Inday Sara, hindi patatakbuhin sa 2028. Narinig nyo na rin sa bibig mismo ni Inday Sara na sana nga magkaroon tayo ng presidential election at kung meron na, siya'y lalahok. Pero pansinin ninyo, ang sabi niya, sana nga. Dahil ang informasyon na kuha namin sa sabihin ko na kung kanino, presidente ko, wala talaga silang plano mag-eleksyon. Ang plano nila, mag-charter change. Kaya nga, lumalabas na kayo ng charter change. Kasama na dyan ang term extension para sa mga mambabatas at kasama na dyan yung magpapalit na forma na naman ng gobyerno. Siguro naman nakita nyo kung bakit kinakailangan natin ang Senado. Ang Senado kasi, palibasa, ang mandato galing sa taong bayan in large, gaya ng Presidente, kaya nilang tumayo sa nagmamalabis na Presidente. Kaya talagang ang nais nila, isang malaking Kamara ng Representante nila kasi kapag ang mga nakaupo sa Parliament ay mga tao rin sa Kongreso, napakadali bilhin. Hindi gaya ng mga senador na mayabang dahil meron senador na kanilang mandato na galing sa buong taong bayan. Matindi po ang mga darating na araw. Ang balita ko nga po, well, ito naman, chismis pa, hindi pa alam. Meron sila talagang madadala. Special envoy to Austria. Ano sa tingin nyo ang gagawin ng special envoy to Austria? Tututukan yung pagbuwas sa akin. Well, ako naman, palagi kong sinasabi sa kanila, Kamengeti, kami sa Austria, you're welcome to have Aida Coke in Austria, you're welcome to have, ano pa ba nakakain sa Austria? Wala naman nakakain doon. Puro baboy. Sausage, yung kasi Kramer, yun ang kanilang specialty dito sa Austria. So, kaya po, nag-usap kami ni Inday Sara noong Sabado. Pinuntahan ko po siya, nagkaibig kami sa mga maraming bagay, pero isang importante na pag-usapan namin, bagamat nagtatangka sila, tanggalin siya, magtatangka sila, pigilan ng eleksyon, hindi po pwedeng hindi tayo handa pagdating sa eleksyon. Dahil sa demokrasya naman talaga, eleksyon ang pamamahal, ang pamamaraan para pumili ng bumuboto. Papasalamat po ang buong pamilyang Duterte dahil napakalakas ang suporta, lalong-lalo na dito sa iyo. Yes! 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 Sulit, sulit, sulit. Duterte! 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 Baka mamaya maging flying voters na yung mga puti. Sana, huwag lang sila hihingi ng pabaon sa kanilang maging flying voters. At nagpapasalamat sila na napakaingay talaga natin na dapat pauwi na si Tatay Digo. Yes! Alright. Bring him home! Pero ang katunayan ko, ang tunay na paghamon is paano natin mako-convert itong ingay natin para sa tunay na pagbabago. At ang tanging pamamaraan nga ay sa eleksyon. Ano bang paghamon natin? Ang ingay-ingay natin sa Europe. Pero alam niyo ba ho, out of 14 million Filipinos na nasa abroad,
ang nagrehistro lang para bumoto, 1.3 million. Panawag yang At dun sa 1.3 million na Pinagawid, nagrehistro, ano? out of 40 Ito? million, ang bumoto lang, 220,000. eh. Daw. Dinaya. Kaya pa yun. Daw. Now, ang punto, kung talagang magkakaroon ng eleksyon at hindi nila mapigil, dahil ang Pilipino naman, unfortunately, tuwan-tuwa pag may eleksyon dahil doon lang sila nakakakubra ng pera sa mga politiko, kinakailangan handa tayo. Nagdududa pa ba kayo ng plano nilang dayain si Inday Sara Duterte? Yes! Nagdududa pa ba kayo na gagamitin nila ang gobyerno ng pera ng gobyerno para bilhin ng boto? Nagdududa pa ba kayo na yung makina ang babasahin dyan pangalan ng kalaban at hindi pangalan ni Inday Sara Duterte? Yes! Isa po ako, sir. Ang pag-asa na lang natin talaga, kayo mga Pilipino nasa iba't ibang parte ng daigdig. Kasi kayo, unang-una, hindi nyo bebenta ang mga boto nyo. Tama. At sa totoo lang, bagamat maraming nagtutuda na nagkaroon ng dayaan, mas mahirap ang daya rito. Bakit? Kasi yung mga nasa embassy naman, mga professional yan, pumasa sila ng pinakamahirap na exam sa Pilipinas, yung FSO, Foreign Service Officers Exam. Hindi ko sinasabi na walang kapapalitan. Pero ang sinasabi ko lang, may maaasahan tayo naman tayo kahit papalit yan. Kasi sila yung pinaka-magaling sa buong civil service ng Pilipinas. Siguro namamahiya sila, ilantaran sila magpapagamit sa dayahan. Pero ang punto, 14 million. 1.3 million lang ang registered. 220 lang thousand ang bumoto. And yet, ang ingay-ingay natin, Duterte. Duterte. Doon sa Hague, ang ingay-ingay nila. Ilan ang bumoto nung huling eleksyon? 100. Oh my. Yun Panalo lang. pa ang dilaw. Kasi siyempre, kuta ang Netherlands ng CPT-FTA at kaalyado sila ng Marcos ngayon. Kayo, alam niyo ba kung ilan ang bumoto rito sa Italy? Ilan? Mas marami. Almost 3,000 po. 1,000. Yung dami kayo nagre-register, hindi makapasok sa, di ba? Kaya yung ginagawa. Wala pang 8,000. Alam niyo ba kung ilan ang Pilipino rito? 130,000. Sir, ang dami nag... Pero ang total Filipino voters po rito, 130,000. Pero kung sabi mo, registered 60, tingin ko napakadami nun. 8,000. Oh. Sir, ang dami po, tsaka ang dami nagkatuloy naman mag-submit ng kasi ayaw tanggapin ng officer. Ang problema po, we need to move on from that. Tapos na yun. Ano ngayon ang ating task? Kaya ako nag-iikot. At ito ang dahilan ko kaya ako nag-iikot. Kinakailangan unang-una